Magandang araw! So ngayong araw nga ay naisipan kong magbungkal ng lupa dito sa likuran ng aming bahay kubo. May tinanim na nga akong okra dyan, 3 puno yan, kaya lang isa lang yung nabuhay. Tinabasan ko na rin nga pala yan, tapos binungkal ko na din yung lupa gamit ang piko. Tataniman ko siya ng kalabasa, upo at saka ng pipino. Gusto ko kasi yung may mga tanim na gulay sa paligid ng bahay para kahit papano yung mga uulamin ay hindi nabibilhin. May pinunla na ako ditong bell pepper, itatanim ko din ito doon. Pagsasama-samahin ko na sila para masaya. Medyo namatay na nga yung iba kasi nga natapakan. Ewan ko ba, nasa timba na tinapakan pa. At eto namang malago, basil yan. Gusto ko kasi kapag nagluluto ako ng pasta, nilalagyan ng basil para mas mabango. Habang nagbubungkal nga ako ng lupa, biglang nagising itong aking pinsan na kapitbahay. At nagyaya, manlalao daw kami. Sabi ko nga, sabihin mo dun kay ate mo, Bibi, at pag pumayag, ay go na tayo. Tinapos ko nga lang muna yung 2 flat, tapos umalis na din kami. Naglakad nga lang kami mula sa bahay hanggang dito. Siguro mga 10 minutes na lakarin ito mula sa amin hanggang dito sa dagat. Pero hindi tayo dito sa dagat kukuha, doon tayo sa ilog. Para malaman mo nga kung pahibas na ang ilog, ay makikita mo na yung tubig galing sa ilog ay papunta na sa dagat. Ibig sabihin nun pahibas na or low tide na. At kung ang tubig naman ay papasok ng ilog, ibig sabihin pataib na or high tide. Ngayong mga oras nga na ito ay pahibas pa lang, kaya medyo marami pang tubig. Paghibas na nga ay ang gitnang yan, makikita mo puro buhangin na. Nakakatuwa nga din kasama itong aking pinsan kasi napakadaldal nito, napakaingay. Ito ang maganda dito sa probinsya. Pwede kang mag-ulam ng masarap na di ka nabibili basta masipag ka lang. Mag-aalas 10 na nang umalis kami sa bahay. Akala ko nga ay pataib pa lang kasi ang nakalagay sa Google, ang low tide ay 7:25 AM. Yun yung pinakamababang low tide. Tapos, yung high tide is 1:25 PM. So, kaya dali-dali na kami kasi baka maubutan kami ng taib. Tapos nung dumating kami dito, pahibas pa lang pala. Mali ata yung binigay sa akin ng Google. At dito nga sa parting ito, maraming agihis. Tsaka pagdatingan namin dito, meron ding nangunguha. Huhukayin mo nga lang yung buhangin. Parang ganyan sa ginagawa ng pinsan ko. Pero may dala din naman kaming pala. At yun ang gagamitin namin, pandukal ng buhangin para mas mabilis. Tapos, yung basket mo, dapat butas-butas. Yung maliliit lang ang butas-butas para nalahuhulog yung maliliit na buhangin. Para ang naiiwan na lang ay yung medyo malalaking buhangin at saka yung agihis. Ayan, ganyan sa ginagawa niya. Masarap kasi yung mga ganitong ulam. Gusto nga sana namin manlitog, kaya lang ang hirap hanapin ang litog, kaya ito na lang yung kinuha namin. Yung litog kasi mas malalaki at mas malalaki yung laman. Hindi gaya nito, medyo maliliit, pero napakabilis namang hanapin. Bata pa kasi ako noon nung pumupunta kami dito. Napakaraming litog dito dati. Hindi ko nga kilala tong agihis na to. Ngayon ko lang to nakilala nung nakaraang linggo. Kasi pumunta rin kami dito para manlitog na pagtripan namin ng kapatid ko. Kaya lang, wala kaming makuhang litog. Tapos may mga tao din dito nung nakaraang linggo na nangunguha nitong agihis. Nakita nga namin sila, kaya naman ngayon ay itong agihis na lang ang aming kukunin din. Maliliit pero marami. At kung gusto nyo naman ay talaba, dito sa kabilang side ay maraming talaba. Yun nga lang, bawal ito sa nanay ko kaya hindi na rin kami nanguha. Kasi last week ay talaba rin ang aming ulam. O, diba? Parang nagmimina ka lang din ng ginto. Pero ang minimina mo dito ay agihis. Nakakalibang na, may pang-ulam ka pa. Nung bata pa kasi ako, marami akong kababata ng pinsan ko.
Kaya nakakasama ako sa pangunguha ng ganito kasi pag kami-kami lang, hindi naman kami papayagan ng magulang namin. Tapos noon pa, yung lola ko, lagi din akong sinasama noon sa panlalao. Paborito nga ako nung isama kasi madaldal daw ako, maingay. Sana nagdala na lang ng radyo, ano? Joke lang. Ay, baka ako yung ginagawang radyo ng lola ko. Doon din kasi sa bahay namin, medyo malapit-lapit din sa ilog. Pero dati, pag pumunta ka ng ilog, napakarami mo talagang makukuha ding lukan. Pero sa panahon ngayon, dahil marami na din ang tao dito sa barangay namin, kaya parang wala ka na rin halos makuha. Nauubos din pala yung mga ganito. Dahil nga sa pagkaganito namin, na-miss ko yung buhay namin sa abroad. Pero nung nasa abroad ako, pwede kang manguha ng mga ganitong bagay kung pang-ulam mo lang. Pero kung ibibenta mo, bawal. Magandang practice din kasi yun para hindi agad nauubos yung mga ganitong uri ng pagkain na makukuha mo ng libre. Kaya ngayon nga, kukuha lang kami ng pang-ulam para meron pa yung iba. Pagkakuha nga namin ito, ay hindi agad yan lulutuin. Bukas ko pa to lulutuin. Pasusukahin muna natin sila. Ilalabas pa kasi nila yung mga buhangin na kinain nila. Napakalambot ng shell niyan, kaya hindi mo na yan kailangang pakalinisin. Kasi madudurog yan. Malinis naman na pati yan. Pasusukahin lang natin siya ng buhangin. At eto na nga ang aming mga nakuha. Nakakatuwa naman. Marami-rami din. Nagaya na nga ako umuwi kasi malamig. Sa totoo lang ay napakasarap mamaluktot ngayong panahon. Medyo makulimlim kasi tapos mahangin. Kaya naman napakalamig ng panahon. 11:30 na nga kaya umuwi na kami. Halos 2 oras lang kami nagaganyan. Ayan, di ba? May pang-ulam na. Ayaw pa nga umalis itong aking pinsan at nawiwili sa pagkuha ng agihis. At yung batang yan din naman talaga ay napakasipag. Minsan gusto niyan mangilaw or minsan nanghihilas yan. At dahil pauwi na nga kami ay lumublog na rin sa tubig. At pag uwi nga namin, pinakit ko muna siya ng buko. Medyo magutom na kasi eh.